Tinututukan ang maiinit na issue. 24 oras at saksi. Mga balitang pinagkakatiwalaan ng bayan, gaya ng sabon na 100% pinagkakatiwalaan ng mga health experts na ito. Safeguard, ang sabon na 100% better in removing germs. Nagbabalik po ang unang balita, daloy ng trapiko sa C5 Road sa Pasig City bumigat dahil sa isang tumaob na truck. Nagkalat din sa kalsada ang kargang gasolina ng truck. May live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, maagang ang nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa southbound lane ng C5 Road sa Pasig City ang isang vehicular accident dito kaninang madaling araw. Alas 3:15 kanina nang tumagilid ang isang elf truck na galing Quezon City at nag-deliver ng karne ng baboy at pauwi na sana ng Pateros. Ayon sa driver, may iniwasan daw siyang kotse kaya nawala ng kontrol. Mapalad na walang nasaktan sa self-accident na ito. Yun nga lang, tumagas sa kalsada ang gasolinang karga ng truck. Dahil sa dulas ng kalsada, hindi maialis agad sa lugar ang truck kahit pag ginamitan ito ng wrecker. Kaya kinailangan pa at tinawag ang isang lift at dalawa silang nagtulong para iangat ang truck. Pero kahit naialis na ang truck, isang linya pa rin ng kalsada ang nanatiling sarado sa trapiko ng ilang oras dahil baka maging sanhi pa ng panibagong aksidente ang madulas na kalye. Mabilis na tinawag ang mga bombero para bombahan ng tubig ang kalsada. Habang isinasagawa ito, Igan, kanina, bukas ang isang linya na hindi natagasan ng krudo para may madaanan ang mga motorista. Pero para po yung mga sasakyan po na yung gulong ng sasakyan, hindi po man yung dumadulas. Kaya iwasan po natin yung usunod ng mga aksidente. Umikot yung sasakyan niya. Kaya bumaliktad siya, yung tangke niya, sumabog na yung tangke niya, yung gas na tumapon. Kaya kailangan i-wash out yan kasi magkakaroon pa ng cause ng another accident yan. Sa mga oras na ito, Igan, balik na sa ayos yung daloy ng trapiko dito sa southbound lane ng C5 Road sa Pasig City papuntang Taguig. Alas 5:30 kanina nang matapos din yung pagbobomba doon sa kalsada para may alis nga yung natagas na krudo. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Pasig. Aktor na si Sid Lucero inireklamo ng pananakit at panunutok ng screwdriver ng dalawang empleyado ng isang hardware store sa San Juan. Ay sa kampo ni Lucero, sasagutin nila ang mga aligasyon kapag naisap pa na ang kaso sa korte. Darito ang report ni Tano Tingkungko. Kilalang indie film actor si Sid Lucero o Timothy Mark Pimentel Eigenman sa tunay na buhay. Anak ng mga veteranong aktor na si Mark Hill at Bing Pimentel. Ngayon, inirereklamo siya ng pananakit sa San Juan Police. Itago natin siya sa pangalang Johnny. Ipinakita niya ang kanyang sugat sa leeg ng tutukan at subukan daw siyang saksakin ng screwdriver ng aktor matapos itong mamili sa kanyang pinagtatrabahuhang hardware sa San Juan nitong linggo. Mainit na raw ang ulo ni Lucero pagpasok nito sa tindahan. Tinitignan ko yung sombrero niya. Sabi, seryoso siya eh. Seryoso to Sabi ko, baka nga mainit yung ulo. Hindi ko na masyado. Saan yung telepono? Yun nga. Tinuro ko siya dun sa telepono. Dito, sir. Pagdating namin dun, yung sinabi niya sa akin, wag ko daw siyang biruin. Hindi ko naman siya binibiro. Pagbayad ni Lucero sa counter, pinatawag daw niya si Johnny at pinalapit ng husto sa kanya. Bigla na lang daw siyang sinulubong ng suntok. Pero nakailag si Johnny at tinamaan ng likod ng kaherang itago natin sa pangalang Cherry. Ako po yung tinamaan sa likod. Kasi pagsuntok niya po, sobrang sakit. Parang nahilo po ako. Pero nung nakita ko po siya papasok na sa counter, bigla nawala yung hilo ko. Tapos nagtakbuhan na po kami. Bigla raw pumasok si Lucero sa likod ng counter at naglabas ng screwdriver na itinutok sa leeg ni Johnny. Tapos humawak siya ng screw. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha o intention niya na talaga. Kasi wala naman sa area na yun na may screw. Puro baterya yun ng mga Ngayon, pagkatingin ko, may screw na siya. Sabi ko, sir, saglit lang. Pinasok niya ako dun sa counter, sa kanya ako tinalon, tapos sinakal niya ako, tapos tinusok niya yung leeg ko. Napawi lang ang tensyon nang awatin sila ng isang customer ng tindahan. Agad daw umalis si Lucero pero wala pang 5 minuto, bumalik daw ito para pirmahan ng charge slip para sa mga binili niya at humingi ng dispensa kay Cherry. Pero sa isang statement na ipinadala sa GMA News, sinabi ng mga abogado ni Lucero na may dalawang panig ang dalawang kwento at sa pagkakakwento raw sa kanila ng aktor, hindi raw tama o kumpleto ang kwento ng mga nagrereklamo. Nais man daw nilang ihayag ang bersyon ni Lucero, hindi muna nila ito gagawin para matapos na ang issue. Hihintayin na lamang daw nila magsampa ng kaso ang kabilang panig kung nais nila at saka na lang sila sasagot.
Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting. Ilang atletang kalahok sa 2011 palarong pambansa sa Dapitan, Zamboanga del Norte hinimatay dahil sa init ng panahon. Ang isang babaeng atletang ito hindi na umabot sa finish line at tuluyan ng bumagsak. Agad naman siyang binigyan ng first aid ng mga medics. Karamihan sa mga biktimang hinimatay mga kalahok sa athletics event. Bukod sa matinding init, pagod at puyat ang dahilan umano ng paghina ng katawan ng mga atleta. Puno raw kasi ang schedule nila kada araw. Popular na internet telephone service na Skype, nabili na ng Microsoft Corporation. Nabili ito ng Microsoft sa halagang $8.5 billion o katumbas ng 365 billion pesos. Ito na raw ang pinakamalaking transaksyon ng kanilang software company. Ang pagsasama ng Skype at Microsoft ang magsisilbing daan daw sa makabago at mas murang paraan ng pakikipag-ugnayan. Noong nakaraang taon, mahigit 170 milyon ang naitalang Skype user. Kauna-unahang pasyenteng sumailalim sa full-face transplant sa Amerika, humarap na sa publiko sa unang pagkakataon. Kasama ni Dallas Weens ang kanyang mga doktor sa Boston, Massachusetts. Marso nang sumailalim siya sa 15 oras na operasyon na isinagawa ng 30 espesyalista. Pinalitan ng kanyang ilong, labi, balat, ilang muscle at nerves na kinuha mula sa isang pumanaw na donor. Nabura ang mukha ni Weens nang makuryente siya habang nagpipintura sa isang simbahan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang latest showbiz balita ay atin na po ni Luan D. Luan. Thanks, Igan. Dagsa ang mga tinaguriang believers sa concert ni Justin Bieber sa SM Mall of Asia Concert Grounds kagabi. Maging ang ilang celebrity, hindi nagpuli sa panonood ng performance ng Canadian pop star. Narito ang report. Hapon pa lang, ginumog na ng mga believers ang SM Mall of Asia Concert Grounds para sa one-night-only concert ng Canadian teen pop star na si Justin Bieber. Karamihan sa attendees ng concert, mga dalaga at batang babae. Lahat sila gigil lang makita at makikanta sa kanilang idol. Siyempre, nagkalat sa venue ang t-shirts, posters at iba pang fan items para kay Justin. Kinagabihan, ito na ang eksena sa concert grounds. Jam-packed hanggang sa labas ang pagdarausan ng concert na para bang may street party. Kanya-kanyang wagayway na rin ang posters sa iba't ibang mensahe para kay Justin. Hindi rin maawat ang mga tilian. Okay na sa'yo kahit sa big screen nyo nakikita. Okay po, okay lang! Ba't di kayo... Ba't di kayo bumili ng ticket? Ay, mahal po! Mahal po eh! So, okay lang kahit sa labas? Opo! Okay lang! Ang mga chikiting na ito, todo sayaw pa sa salo ng Bieber Fever. Siyempre, bawat kanta ni Justin ay sinasabayan ng fans. At nang inawit na ng popstar ang kanyang phenomenal hit na Baby, mistulang people power kung makisabay ang fans sa pagkanta nito. Maging ang ilang kapuso stars hindi nagpahuli sa Bieber event na ito. Magkasamang nanood si Dingdong Dantes at Marian Rivera sa concert ni Justin. Maging ang magkakapatid na Magalona, pansamantalang hinuba ng pagiging artista at nagpaka-fan. Pinaka-enjoy nga raw sa kanila si Sab na aminadong Bieber fan. Sobrang saya, as in, ibang-iba. Sobrang gwapo kasi malapit yung seats namin, and then, and kahit naman yung mga nasa likod, nag-enjoy talaga. Kasi talagang it was a great show. Sobrang astig and enjoyed every moment of the concert, and syempre both my family, the whole family of mine, syempre lahat kami nag-enjoy. Mapa-artista man o hindi, lahat ay umuwing masaya, bit-bit ang kanilang Bieber experience. Para sa unang balita, Salima Rafran reporting. Samantala, ilang kapuso stars at programs ang pinarangalan sa 42nd Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Incorporated. Narito ang report ni Maria Ausente.
Muling naghari sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Incorporated ang suki ng box office kings nito na sina Vic Soto at Bong Revilla na nagsama pa sa pelikulang Metro Manila Film Festival top grosser na sina Aguimat at si Enteng Cabezote. Box office queen naman si Ai de las Alas. Masayang-masaya ako syempre sa blessing ni Lord dahil ako na naman yung box office queen. Ginawaran namang bilang most popular news program ang 24 oras, habang most popular male concert performer of the year si Ogie Alcasi. At most popular female concert performer of the year naman si Charisse, na kailan lang ay gumawa pa ng TV special sa GMA. Nagpapasalamat kami sa mga patuloy na nagtitiwala, hindi lang sa 24 oras, kundi sa buong GMA News and Public Affairs. Dahil yung award kakaiba, box office. So yung popularidad na yun, gagamitin naming instrumento para mas mapalagana pa yung pagbabalita ng katotohanan para sa lahat. Mga kapuso natin, mula sa Party Pilipinas naman ang most promising recording and performing group na Accelerate. Gayon din ang most promising love team na sina Elmo Magalona at Julian San Jose. Most popular female child performer naman si Jillian Ward. Most popular film director si Direk Tony Y. Reyes ng si Aguimat at si Enteng Cabezote. At comedy actor of the year si John Lapus. Masaya po. Sana gusto mo bang makakuha ng iba pang award? Opo. Para sa unang balita, Maria Ausente reporting. Honeymoon ni na Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge, natuloy na. Details later, so stick around. Igan? Salamat, Luan. Makibalita na tayo sa lagi ng trapiko mula kay Lava Juver. Love? Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Eto na po ang ating kakasadahan at katrapikan. Nahin na po natin ang aming kinaroonan dito po sa area ng Commonwealth Avenue. May kita ho natin ngayon, mga kapuso, ang tuloy-tuloy pa namang daloy ng trapiko ng ating mga motorista. Di naman ho ay patungo ng Quezon City Circle or patungo naman ng Fairview area. Beautiful na beautiful pa rin po ang kanilang umaga. Via GMA Traffic System naman, mga kapuso, masisilip po natin ang EDSA Kamuning Flyover na in Furlolu. Maayos pa naman ang konti lang naman yung kanang bahagi na usually ay punong-puno. Ngayon medyo nakakadamubs po ang ating mga motorista sa kanang bahagi patungo ng Makati and South area. Ang kaliwang bahagi naman may konting pagbagal na rin pong nararanasan. Ang General Santos Avenue, mga kapuso, yan po ay sa may Pagbikutan area. May kita natin na magkabilang lane, naranaya. Usad pagong na rin po ang magkabilang lane. Ang kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at ang kanan ay patungo ng C6 Road. So Ortigas Avenue naman, mga kapuso, makikitaan din ho natin ang tuloy-tuloy pa rin naman ho na daloy na trapiko ang magkabilang lane. Maski po yung ating Ortigas Flyover patungo pa rin ho ng Pasig area ay maganda pa rin naman ho ang daloy ng trapiko. Yung kaliwa naman patungo po ng Green Hills area at patungo ng EDSA, wala rin hong kaproblema. 5 and 6! Yan po ang coded numbers today. Kaya medyo alam nyo na po ang inyong dapat gawin ngayong araw na ito. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin isang reyna ng kasada, Lava Juver! Small man dyan na bro! Bye! Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, isang lalaki patay sa pamamaril sa Quezon City. 5 lalaki sa Tanawan, Batangas huli sa aktong gumagamit umano ng iligal na droga. At balikan po natin si Drew sa pagsilip niya sa isang high-tech water sewage treatment facility dyan po sa UP Diliman. Drew! Alright, thank you so much. Igan, nagbabalik tayo ngayon dito sa